just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Oh, Yeah. okay, Totoo okay. yun. If, Just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. yeah. Oh, Yeah. okay, Totoo okay. yun. If, Baler. Baler? Yeah. Baler is What's Baler? Yeah. Training in Baler. Yeah. Yeah. I heard about that. So, training in Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta din. So, nakatutok mo sa amin. Baler Wait. I'm not letting you go. What happened? So, it's a deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. During that duration, for 4 days naman. Kasi last day is happy day na. Because it's heaven na for us. Uwi na. Wow. So, Okay, it's a okay. deadly So, training. It's super deadly. parang sa bootcamp, parang short bootcamp na just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Oh, Yeah. okay, Totoo okay. yun. If tanong nyo sa nila kapag gusto nila pumunta ng mga Baler, yung mga players sa Ateneo, they will say no. Walang gusto. Wala, Actually, I heard about that famous Baler training camp of Coach Tab. That was a very good for you to share on air so everybody knows that memorable memory. Marami yung mga scouts mag-aabang sa Baler. Anong ginagawa ng Ateneo sa Baler? Parang bibigyan kayo nun eh. It's like ginaganon kayo. As it brings, sa inyo, like, it brings something out of you na may ganito ka palang attitude, parang gano'n. Parang hindi mo nakikita sa isang player, makikita mo dun. And at the same time, utak na lang dun yung gumagana, your body hindi na. Ganun ka-intense. Ganun ka-intense. Okay, okay. Pero after that siguro... Sana may tapes! Sana may tapes at makita ko ako na talaga pinagkagawa nyo to. Hindi pwede. Top secret yun. Yeah. Hi, Rene? Yes, sir! So, Rene, unsa ka ka-excited sa karong palarong pambansa 2026 home court? Excited kayo watch kay home court na akong dulaan. So, grabe yung experience kay mas doble pa nga effort akong ihatag para sa dula. Yes, sir. So, kamusta ang team karon? Unsay update sa team karon? Asa ta na stage karon ang team nato? So, karon ang team nato is more on scouting sa mga kalaban. Nag-adjust sa among defense and sa mga plays na possible magamit sa game gamit pa lang pambansa. So, Rene, tanaw nimo every game sa palarong pabansa. Siyempre, halos tanan supporters nimo sa home court nimo. Tanaw nimo puno permanente ang venue ana. Marag coach. For sure. So, Rene, ang imong tibok family ba mo adto karong palarong pabansa? Oo, coach. Sige. So, Rene, unsa ang gina-expect nimo na buhaton sa mga kalaban nato against us? Siyempre, coming from a palarong pabansa champion, unsa sila kagigil na pildihon ta? So, sa among experience, kailan nga makalaban na lahat ng nakalaban namin is times 2 talaga ang ginagalingan na para lang matalo. So yun. So Rene, syempre after your palarong pabansa, diretso ka na ng Ateneo de Manila. For you, anong unsay pinaka lisod na transition from Davao to Manila? Syempre, yung sa environment, environment ng Ateneo. Pero sa ACADS naman is parang kaya. Same, almost the same na natin yung Davao. So, Rene, in terms naman of basketball, so gaano parang anong tingin mo pinakamahirap na transition sa'yo from Davao to Manila? Siyempre, from high school din to college. Kasi nga, sa high school, nasa big man position ka. And nakita mo naman yung mga players sa Manila. At the same time, mismo sa Ateneo de Manila, ang lalaki. So, tingin mo anong pinakamalaking transition for you? Yung transition ko is mag-change ako ng guard, coach. Mag-practice akong laro at willing naman talaga ako mag-improve tsaka Yun. So tingin mo Rene, anong pinaka special parang pinaka mabigay mo sa team sa Ateneo de Manila? Yung palaging coach, padaw sa court tsaka bibigay lahat kada laro. Ayun. So Rene, invite mo naman yung mga taga-Agusan pati yung mga taga Davao sa mga games natin sa palarong pabansa. So guys, we have a game on May 25, palarong pabansa sa Agusan del Sur. Manood kayo lahat sa mga taga-Agusan o sa mga taga-Davao. Ayun. See you all. Yes sir! Good job Rene! Well, isang breaking news muna tayo mga kapupong ha. Actually, ang isa kasi sa mga kumakalat ngayon na balita sa internet ay patungkol sa diumanoy ankle weight o yung pabigat sa paa. Which is kung totoo man ito parang hindi na yata natin masasabing isang team building pa ito. Anyway, intayin na lang natin ang official report patungkol sa nangyari sa dalawang players na ito ha. Well, ganito kasi ang nangyari.
Isang malungkot na pangyayari ang yumanig sa komunidad ng basketball matapos makumpirma ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adili at Rene Clerc Baterbonia ay nasangkot sa isang insidente sa tubig sa Dipaculao, Aurora noong ika-8 ng Hunyo. Ang dalawa ay bahagi ng isang team building activity kasama ang kanilang koponan nang mangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa paunang impormasyon mula sa mga autoridad, lumalangoy ang dalawang atleta nang madala sila patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig. Patuloy pa ring sinusuri ng mga opisyal ang lahat ng detalye upang mabigyang linaw ang buong pangyayari. Agad na naglabas ng pahayag ang Ateneo at nagpahayag ng pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan, kakampi at mga mahal sa buhay ng dalawang manlalaro. Sinabi rin ng universidad na nakahanda silang magbigay ng suporta sa lahat ng naapektuhan ng pangyayari. Si Divine Adili, 21 taong gulang, ay isa sa mga mahalagang miyembro ng Ateneo Blue Eagles. Sa mga nakaraang season ng UAAP, nakilala siya bilang isang masipag at disiplinadong atleta na laging handang tumulong sa kanyang koponan. Marami sa kanyang mga kakampi at coach ang humanga sa kanyang dedikasyon at sa kanyang tahimik ngunit matatag na presensya sa loob ng court. Samantala, si Rene Clerc Baterbonia, 19 na taong gulang, ay isa sa mga pinakaaabangang batang talento ng Ateneo. Bagamat hindi pa siya nakakalaro sa isang opisyal na UAAP game para sa universidad, matagal na siyang kilala sa school basketball dahil sa kanyang mga nagawa sa iba't ibang torneo. Bilang kinatagwan ng Davao Region sa mga pambansang kompetisyon, nagpakita si Baterbonia ng pambihirang husay na nagbigay sa kanya ng pagkilala mula sa maraming coach at eksperto sa larangan ng basketball. Naging mahalagang bahagi rin siya ng koponang nagkamit ng tagumpay sa palarong pambansa, kung saan tumanggap siya ng mga parangal dahil sa kanyang natatanging paglalaro. Hindi lamang sa loob ng bansa nakita ang kanyang kakayahan. Nagkaroon din siya ng pagkakataong maging bahagi ng Philippine delegation sa Asian School Games, kung saan tumulong siya sa pag-uwi ng gintong medalya para sa bansa. Dahil dito, marami ang naniniwalang mayroon siyang maliwanag na kinabukasan sa collegiate basketball. Muling ipinakita ni Baterbonia ang kanyang talento sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kahit hindi nakuha ng kanilang koponan ng kampyonato, nanatili siyang isa sa mga pinakatinututukang manlalaro ng torneo at inaasahang magiging mahalagang bahagi ng Ateneo sa mga susunod na taon. Sa mga oras na kumalat ang balita, agad ding bumuhos ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang sektor ng sports community. Maging mga tagahanga mula sa iba't ibang paaralan ay nagkaisa sa pagpapahayag ng suporta para sa mga pamilya ng dalawang atleta at sa buong komunidad ng Ateneo. Naglabas din ng pahayag ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP upang ipahayag ang kanilang pakikiramay. Sumunod din ang Samahang Basketball ng Pilipinas na nagpahayag ng suporta at pakikiisa sa mga apektadong pamilya. Maraming kasalukuyan at dating manlalaro ng Ateneo ang nagbahagi ng kanilang mga alaala kasama sina Adili at Baterbonia. Sa social media, lumabas ang iba't ibang larawan at mensahe na nagpapakita ng malalim na samahan na nabuo sa pagitan ng mga atleta sa loob at labas ng basketball court. Isa sa mga mensaheng nakatawag pansin ay mula kay Kiefer Alas na nagpahayag na iaalay niya ang nalalapit na season sa alaala ng kanyang dalawang kakampi. Para sa marami, sumasalamin ito sa damdamin ng buong koponan na ngayon ay humaharap sa isang napakahirap na yugto. Patuloy namang nagpapaalala ang mga autoridad tungkol sa kahalagahan ng kaligtasan sa mga aktibidad sa tubig. Sinabi ng mga opisyal na mahalagang maging maingat lalo na sa mga lugar na maaaring magkaroon ng pabago-bagong kondisyon sa mga oras na nagpapatuloy ang pagdating ng mga mensahe ng suporta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nananatiling buhay sa alaala ng marami ang mga kontribusyon ni Divine Adili at Rene Clerc Baterbonia. Ang kanilang dedikasyon, sipag at pagmamahal sa basketball ay nag-iwan ng inspirasyon sa kanilang mga kakampi, coach, pamilya at mga taga-suporta. Bagamat hindi na nila maipagpapatuloy ang mga pangarap na kanilang sinimulan, ang kanilang mga nagawa sa loob at labas ng court ay patuloy na maaalala ng komunidad ng basketball sa Pilipinas.